Noong unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. Noong lumipat ako sa bagong apartment, akala ko tahimik ang buhay ko. Mali pala, mura lang ang renta, maayos ang unit, tahimik ang lugar. Pero may isang bagay na napansin ko agad. Parang wala akong kapitbahay. Sa kaliwa, walang tunog. Sa kanan, ganun din. Pero tuwing gabi, may naririnig akong naglalakad. Una, binaliwala ko lang. Baka manipis lang ang pader. Baka may night shift lang yung katabi ko. Pero habang tumatagal, napansin ko na pare-pareho ang tunog. Isang hakbang, hinto, 3 hakbang, hinto ulit, paulit-ulit, parang may pattern. Isang gabi, pinatay ko lahat ng ilaw. Tahimik ang buong unit. 12:07 na. Nagsimula ulit. Tok, tok, tok. Napahinto ako. Hindi siya galing sa taas. Hindi rin sa baba. Galing siya sa pader. Sa kanan ko. Kinabukasan, tinanong ko ang landlord. Sino po yung kapitbahay ko sa kanan? Sandali siyang natahimik. Tapos sabi niya, wala na pong nakatira doon. Kinilabutan ako. Yung mga tunog po sa gabi. Ngumiti lang siya. Luma na kasi ang building. Hindi ako nakontento. Kinagabihan naghintay ako ulit. 12:07 a.m. Tahimik. Tapos, tok. Mas malapit na ngayon. Lumapit ako sa pader. Dahan-dahan kong idinikit ang tenga ko. Tahimik. Tapos may narinig ako. Hindi lang lakad. May paghinga. Biglang tok! May kumatok sa pader. 3 beses. Diretso sa harap ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero kumatok din ako. Tok. Tahimik. Ilang segundo. Tapos, may sumagot. Mas malakas. Mas mabilis. Tok, tok, tok! Napatras ako. At dun ko naramdaman, hindi na siya nasa kabilang unit. Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Sinubukan kong silipin ang kabilang unit. Pagpasok ko, wala akong nakita. Walang gamit. Walang tao. Pero may napansin ako sa pader. May mga gasgas. Mahahaba. Parang may kumamot mula sa loob. Sa gitna, may maliit na butas. Lumapit ako at sumilip. Madilim. Wala akong makita. Pero maya-maya, may narinig ako. Bigla akong napaatras. Tapos may bumulong mahina. Pero malinaw. Sa wakas, may sumagot din. Biglang may malakas na kalabog sa pader. Parang may sumusubok lumabas. Tumakbo ako palabas at hindi na bumalik. Lumipat ako ng apartment. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, narinig ko ulit. Tok, dahan-dahan akong napaupo. Hindi ako gumalaw. Kasi alam ko na hindi na siya galing sa pader. Nasa loob na siya ng kwarto ko. At ilang segundo lang, may kumatok sa ilalim ng kama. Hindi ako gumalaw. Nakatitig lang ako sa ilalim ng kama. Tahimik ang buong kwarto. Pero malinaw sa akin ang narinig ko. May kumatok mula sa ilalim. Dahan-dahan akong umatras. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Palakas ng palakas. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Ilang segundo ang lumipas. Tapos narinig ko ulit. Tok, mas mabagal na ngayon. Parang naghihintay. Hindi ko napigilan. Dahan-dahan akong lumuhod.
at unti-unti kong sinilip ang ilalim ng kama. Madilim, wala akong makita, pero may napansin ako. Maya Nino. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko. Nakatingin siya sa akin, bigla may bumulong. Mahina, malapit. Napatras ako, pero hindi pa tapos. May kamay na dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng kama. Maputla, mahaba ang mga daliri, at unti-unti gumagapang palabas. Hindi na ako nag-isip. Tumayo ako at tumakbo palabas ng kwarto. Iniwan ko lahat. Pero pagdating ko sa pinto, hindi ko mabuksan. Parang may humahawak mula sa kabilang side. At doon ko narinig ulit yung paghinga. Hindi na sa ilalim ng kama. Hindi na sa pader. Nasa likod ko na. Dahan-dahan akong lumingon. At ang huli kong narinig, hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo doon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Yung tunog nasa loob ng ulo ko. Tok! Paulit-ulit. Mas lalong lumalakas. Sinubukan kong takpan ang tenga ko. Pero hindi nawawala. Kasi hindi na siya tunog sa labas. Nasa loob na siya. Tapos may narinig akong boses. Hindi na mahina. Hindi na bulong. Malinaw na. Ikaw na ang susunod. Bigla akong napaluhod. Parang may pumipilit sa akin. Parang may humihila. Papunta sa sahig. Napatingin ako sa ilalim ng kama. Kahit ayoko. At doon, hindi na siya anino. Hindi na siya kamay lang. May mukha na. Maputla. Mahaba ang ngiti. At nakatingin diretso sa akin. Dahan-dahan siyang gumapang palabas. Habang ginagawa niya yon, naririnig ko ulit ang tunog. Tok! Hindi na siya kumakatok sa pader. Hindi na sa kama. Kumakatok siya sa sahig. Papunta sa akin. Sinubukan kong umatras. Pero hindi na ako makagalaw. Hanggang sa umabot siya sa harap ko. At dahan-dahan, itinaas niya ang kamay niya. 3 beses siyang kumatok sa dibdib ko. Tok! Biglang tumahimik ang lahat. Pagmulat ko, nakahiga na ako. Pero hindi na sa kwarto ko. Nasa loob na ako ng pader. Madilim. Masikip. Hindi ako makagalaw. Sinubukan kong sumigaw. Pero walang lumalabas na boses. At dun ko narinig, may naglalakad sa kabila. May bagong tao. At dahan-dahan, itaas ko ang kamay ko at kumatok. May isang bagay kang dapat tandaan. Hindi lahat ng ingay sa gabi. Aksidente lang. Minsan, may kumakatok. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, kundi sa lugar kung saan hindi dapat may sumasagot. Kapag narinig mo ang 3 katok, huwag kang gagalaw agad. Makinig ka muna dahil minsan, hindi ka niya hinahanap. Hinihintay ka lang niya na ikaw ang unang sumagot. At kapag sumagot ka, hindi mo na kontrolado kung anong mangyayari. Hindi mo alam kung saan siya manggagaling o kung kailan siya titigil. Kasi ang totoo, hindi siya nawawala, hindi siya umaalis. Sumasama siya sa kung sino man ang sumagot. Kaya kung sakaling marinig mo to mamaya, tok, 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 huwag mong sasagutin. Dahil baka hindi na pader ang kinakatok niya, kundi ikaw na. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.